Hello and welcome to Surviving as an Artist, the podcast where we talk about our journey as a creative. I'm Loser Mangaka, and with me for today's guest is Muzel. Pakilala ka, Muzel. Okay. Hi, ako si Muzel or Nadine, pero mas kilala ako as Muzel. Ayun. What do you do? Sorry, mahaba pala introduction. Well, mahilig ako mag-drawing. The joke lang. May day job ako and then sideline ko yung, more likely, more ang passion hobby ko yung Muzel, yung creating comics or funny drawings about my dogs, si Rambo and Rock. Oh, okay. Thank you sa intro. So, the way it works is, tatanungin ko yung journey mo as an artist. So, let's start kung saan ka pinaka-aware na gusto mo mag-art. Like, yung bata ka pa ba? High school, college? Kailan yun? Actually, nung bata pa ako, parang si Kung Hong. nung nursery ako, joke lang. Mga naman, kinder. Pinaka-una kong reason kung bakit gusto ko mag-drawing. Kasi nung kinder, mama ko yung nagtuturo sa ng paano answeran yung mga subjects, ganun. So, gumagawa siya ng mga, fake na tests. Dun sa mga bond Masipag paper. naman ang nanay mo. Oo, ganun siya. Masipag siya. Kasi, ewan ko, Chinese ba, stigma, na kailangan first honor, second honor. So, gumagawa siya ng test by hand. Each Pero subject first yun. order ka ba? Hindi. Hanggang third lang ako. Hindi kaya eh. Hindi kaya, pero pwede na. Basta sa honor. Tapos nun, gawa siya ng mga test, tapos na-drawing niya. Yun yung unang-una ko nakita na sobrang gandang drawing sa mama ko talaga. Tapos ginagaya ko pa yun, kuha ako ng pad paper, gayahin ko. Tapos yung mga drawing ng domestic figure lang, hindi naman siya magaling talaga mag-drawing kasi accounting siya eh. So, alam mo yun, so kaya okay. Tapos, ewan ko, kasi matanda na ako. So, nagkaroon ng cartoons. Ayan, yung first cable TV. Binakita ng tatay ko, na-addict ako sa cartoons. Popeye the Sailor Man, Felix the Cat. Tapos ginagaya ko rin sila. Kasi gusto ko. Tapos, nung grade school, karoon ako ng classmate na sobrang galing mag-drawing. As in, isa siya sa mga best friends ko nun. Tapos nun, ngayon nasa siya, Pixar Animation. Wow. So, ang galing talaga siya. Tapos nun, parang, alam mo yung mga tipong taong, pa nag-drawing sila, parang hinihinga lang nila. Tapos ikaw, hirap na hirap ka, kinokopya mo pa yung mga animes, K-Toon, mga ganung mga, mga magazines dati, ganon, K-Zone, yun pala. Alam mo, Tapos, may ganun din akong classmate na parang no reference siya, diretsong gawa lang. Tapos I'm like, ako gumagawa ko ng mga circle, Oo. dash. Tapos alam mo yung ang ganda, proportion na siya agad. Tapos ilang taon lang kayo nun, grade school lang kayo nun. Parang grade 3, ganun. So, parang, shit, ang galing na niya. Tapos wala siyang background. Tatay niya, hindi mo magaling mag-drawing. Alam mo, wala din siyang practice, ganun. Tapos sabi niya, hindi gagawa ka ng ganito, nakita ko lang yan sa TV. Parang, Grabe, talented na yan. yung ganun, prodigy. No? So, sobrang try hard. Ganyan. Tapos, paano ba? Ayun, actually, graduate ako. So, nag-aral ako ng fine arts, advertising sa UST. So, yun, talagang hinasa kami mag-drawing ng traditional. Very traditional kasi UST. So, lahat, painting, sculpture, technical drawing, mga 3D, ganyan. Pero wala masyadong animation. Like multimedia kasi walang masyadong, parang pa-boom pala yung digital nun or yung mga teachers namin very conventional, conservative. May yung dating kong guest, may galing din doon. Tapos parang gano'n din yung kwento niya. Yung time na yun, parang yung advertising nila was basically just fine arts. Yeah. Na may pangalan lang na advertising. May advertising naman siya. Advert naman yung mga teacher. Pero kasi old school sila. So parang yung sinasabi lang, kami daw, yung edge daw namin, pag wala daw kuryente, makakagawa daw kami ads. So parang hindi na siya applicable ngayon. Tapos kahit camera, taking pictures, may photography class kami, bawal kami gumamit ng digital editing. So kunyari, gusto mo ng may tint, kunyari, may filter na red. Nagkamit kami cellophane. Lalagay namin yung sa lens namin para may cellophane kaming red. Oh, wow. Sobrang old school. Pero ginagamit namin digicam. Okay.
Parang pag wala daw computer, magagawa daw namin. Pero may TG ka na may auto filter. Bakit? Pati yung pag-bloke, kailangan marunong kami manual nun. Bawal kami mag-auto, kailangan manual. Yung ganun. Ano to? May teacher ba na nanonood? Ano yan? Tingin yung camera mo, naka-manual ba yan? Nakikita daw niya sa final, ay, digital to, digital edit. So, ma'am, paano niyo nalaman? So, kailangan laging pangat yung focus mo. Ganun, parang makita, ay, may mistakes. Manual to, manual. Tapos kahit na meron kami typography na, na course, tinatrace namin. Dapat alam namin kung paano yung Arial font A to Z, 0 to 9. Oo. Pati yung types yung Roman, Arial, memorize namin yun. Kasi gumagawa din kami ng ads from Handwriting scratch. ba yan yung parang grade school na yung libro na parang uulitin mo na yung para sa Oo, cursive? pero naka-font. So, kunwari, gumawa kami ng ad. Tapos yun, sinabi namin, present namin siya, Arial font yan. Tinanong ng prof namin. Tapos may konting tabingi. That is not Arial font. Sabi niya, that is Nadine font. Gaganon niya. What is this font? Tapos ngayon, kahit anong font na Ganon siya ka-strict. So, parang ang dami naming mga, alam mo yun, Nakakatawa lessons naman na- yung Nadine font. Oo, hindi na siya applicable. Yun. So, siguro, yun. Pero weird din kasi nung college na yun, since ang dami naming art, hindi na ako nag-drawing. Pagod na ako. Parang more of computer games na ako after. So, Like, creatively tired ka na yung time. oo, parang na-express ko na lahat eh. Like, unlike sa school dati. Nag-drawing ako lagi sa pad paper kasi habang nagkaklase, yung ganun, drawing ako. Sali ako sa mga drawing contest, ganun. Pero ngayon, since sa college, ang dami naming outputs na art na plates, mga ganun. So parang alam mo yun, G na ako eh. Parang okay na, pwede na ganun. Pag-uwi, laro na ako Sims, laro na ako Dota, mga ganun. Tapos yung graduate ako, yun, hindi ako pwede mag-stop eh kasi ako, panganay ng apat kami magkakapatid. Tapos ang laki din ng agwat namin. So, kailangan ko mag-work agad. Yung nag-work naman ako, sa art industry naman ako. Pero hindi ako nag-agency. Advertising agency. Lang ako, parang more of, nag-start ako sa big format printing ng mga tarpaulin as artist doon. Ay, wait. So, after college, diretso Work art. na. Oo. Pero art naman. So, nag-layout ako ng graphic design. Pero yung, I guess yung sa college muna, during or after college, were you making projects for yourself or? No. Actually, no. Nagdo-doodles na ako, pero hindi siya official project, wala akong portfolio, wala lahat. Pero I remember may nakita akong post from you. Yung si Muzel. Oh, yung Lang yun. Yung high school yun, parang, kasi nung high school kasi, may kalokohan kasi kami. Na-skip ko pala high school, nung grade school lang pala. Nung high school, may kalokohan kami ng friends ko. Sabi namin, gusto namin maging sikat. Like Tokidoki, yung mga ganun, Paki. Kasi yun yung time na parang kumukuha sila ng Tokidoki, yung Japanese yung diba? Japanese. Yun. Kasi kumukuha sila ng famous artist, tapos nalagay na sa fashion brands. Alam mo yun, si Tokidoki bags, Tokidoki whatever, gano'n. Tapos sabi namin, sige, gawa tayo characters na sobrang unique, patent natin, tapos yun yung so dapat yung characters namin, hindi siya yung usual na dog, cat, rabbit, gano'n. Kasi usual na yun, dapat kakaiba. Like Tokidoki, may mga cactus, yung mga kalabaw, yung mga gano'n. So sabi ko, sige, sa akin, cow, yung kaibigan ko, sa kanya, so weird na blob, yung gano'n. Tapos kailangan may kakaibang name din. So sabi, sige, sa akin, Muzel. Wait, bakit? Gusto ko malaman yung origin story nito. Bakit siya si Muzel at saka cow? Oh, bakit? Wala lang. Parang isang araw lang gusto lang namin gumawa ng character sa isip ko, sige, cow, kasi wala namang gumagawa ng cow. Kundi, Chucky lang na gatas. Sige, gawin natin siyang fashion, gano'n. Pero never man naman siya na-base sa Chucky na Wala. Kaya makita mo si Muzel, kakaiba siya eh. Tapos dati payat yan. Sumasayaw-sayaw pa yan. Kasi yung payat talaga siya. Wow. O yung per stick pin. Kasi nga model nga siya, di ba? Fashion siya. Hindi siya cute and chubby like now. Kaya ba model? Kasi parang model. Model? Ba't di mo yung ginawang model? Wala pang model nun eh. Pero, Like parang the model. hindi. Muzel lang siya kasi yun yung uso yung mga yung mga nagalay ka ng tot sa dulo. Nads tot, Ben tot, yung mga gano'n. Nads Okay. yung mga gano'n. So, bakit
So, doon napunta yung muzel? Sabi namin, okay, muzel, mutot, ano ba, pangit naman, muski. So, okay, muzel. Sobrang, alam mo yung 90s, yung ganun. Yung early 2000. Yes, I feel it. Ayun. Tapos, since gusto namin siya papatent, so kailangan memorize ko siyang i-drawing. Oo. Patent? As in legit? Oo, tapos wala kami pera nun Yung pangarap namin sobrang taas. Imagine yung Tokidoki Ganon. Sabi namin, mapapartner kami ng MAC Cosmetics, mga ganyan. Wait. Ito mga panahon na pa masyadong gumagamit ng internet. So, paano nyo matapapatent? Diba? Ang baliwa kami. 3 kami nun So, sabi ko, sige. Lagi namin drawing. As in, akin yung cow, si Muzzle. Lagi ko siya drawing. So, kailangan alam ko siya i-drawing side view, front view. Kahit na nakabaliktad siya, yung ulo niya, ilang piraso yung other niya, ilang piraso yung ganun niya, yung ganun. So, parang nagka-character design na pala ako na hindi ko alam nung high school. Para lang masabi na patent to. Para akin yan. I know how to draw this anyway. I want to. So, proportion niya, tsaka itsura niya lang yung pare-pareho. Yung ganun. So, yun. Kaya nadala ko siya hanggang, yun, fun fact pala. So, yung kasama ko dito, yung isa kong friend kasama dito, is, sino nga yun sa Cubao X? Ano nga yun yung comic store na yun? Hindi. Yung zines. Ay, sa Pabenta. Kasi Santa Rita yung Yung work niya. Yung work ni Sampaguita. Sa Cubao X. Yun. Siya yung kasama ko doon. Kalimutan ko rin yung name na yun Ipapapack check ko sa... Pero ano meron doon? Siya yung kasama ko noong high school. Kasi high school ko siya. Classmate ko. Sa owners doon. Pero hindi siya yung kasama mo mag-design ng mga characters na to? Yung design namin ng characters, kanya-kanya yan. Okay. Pero group kami nun. Sa kanya iba. Sa kanya yung parang, parang Fafi vlog na itsura. Tapos sa akin yung Muzzle na itsura. Yun. Tapos yung isang kasama namin, doktora na siya. Yun. Sobrang random lang. Tapos since na-memorize ko siya, yung sa UST pala, before ako mag-adver, hindi talaga adver yung na-playan ko. Na-playan ko is Letters and Arts. Wow, gusto mag-handwriting? Hindi ko gusto mag-handwriting kasi hindi ko alam kung ano yung mga courses for arts. Kasi yung school ko before, Chinese school siya. More of parang gusto nila mag-excel kami sa math and science. So, tinanong ko sa guidance counselor, sabi ko, ma'am, ano po dito yung course for arts? Sabi niya, wala. So, okay. Sabi ko, plano mo alam sa buhay ko di mag-drawing. So, hinanap ko na yung word na arts, kaya letters and arts. So, nakapila na. Akala mo part ng arts. Akala ko kasama. Mama ko rin, tinanong ko, hindi niya alam. So, okay, sige. Wala namang internet noon, so okay. So, yun, nakapila ako sa entrance exam. Tapos, syempre, yung US, mahilig sa magsabi na, sure na ba kayo sa applyan nyo? Mahirap lumipat ng course. Sakto, may kaharap ako high school ko rin. Sabay pala kami ng entrance. Sabi niya, nagulat siya, bakit ako nag-letters and arts? Sabi ko, kasi may arts eh. Sabi, hindi. Matawag pa akong tanga eh. So, hindi, tanga. Sa adver ka. Bakit? Ano yung advertising arts, fine arts. Tapos nilipat ko ganun. Grabe. Tapos... Sa form to, biglang in-erase pwede mo kasi erase eh. Yun yung last chances. In-erase ko, advertising arts. Tapos, pagdating doon, yung entrance exam is, isa doon, is draw parang a mascot for a brand. So, dinawit si Muzzle. Diba? Nandun na naman siya. Studio Soup. Ayun, Studio Soup. Okay. So, high school pala yung nag-start yung Muzzle na branding. Pero hindi pa siya comics nun. Wala pa siya. As in, cow lang siya. Yun. Pero yung time mo na sa college, hindi ka na, nakapag-drawing ka ba for like yourself? Or, like si Muzzle and stuff? Wala na. Or kahit, let's say may ginawa ka bang parang mga personal projects, comics, or whatever? Doodles lang. Tapos nung nag-try ako play art, ganun. Tapos nung benta-benta sa internet, wala naman nabibenta. So ayun na. Puro plates lang talaga. Plates na. Tapos games. Puro games. So, alam mo yung pagdating ng summer, hindi mo na ako makakausap kasi nag-sims ako, yung ganun. Wow. Bye-bye friends. Kasi wala pang social media masyado. So, okay. Tapos yung sa
after college, yung pag-work mo, pure work lang to? As in, walang work-life balance kang time na to? Yung first work ko nga, yun nga yung sa big printing, large scale format printing, tarpaulin. Kasi hit ng tarpaulin mo. Doon din ako napadpad after college. So, graphic designer. Tapos, wala. Kasi saya ko pera. Parang never ko naisip maging artist. Alam mo yun? Parang sabi ko magaling ako, art ako. Pero babayaran dapat ako para gumawa ng art. Yun, hindi ko naisip gumawa ng personal art. So, sabi ko, okay, sige. Pera, tapos gastos. Yun ang ginagawa ko. Pera, tapos shopping. Tapos, pero, siguro try natin mag-fast forward sa kung kailan mo na-realize na gusto mo gumawa ng like art for yourself. Kahit hindi pa musel, kahit para lang sa sarili. Ito yung realization. Actually, yung realization ko kung ba't ako nag-start na talaga ng musel, which is 3 years ago, di ba? Way before nun, meron na ako, pero alam mo yun, try ko siya, pero hindi ko siya tinutuloy. Lagi ako nasa-stop. Kasi parang feel ko, hindi ko siya style. Una yun, hindi ko mahanap yung style ko. Sabi ko, ano pa drawing ko? Kasi since, yun nga, pinalaki kami sa UST na jack of all trades, kaya namin lahat. And then, yun, nasa graphic designer, di ba? Ang dami mong clients. So, iba-iba din ginagawa mo. So, ano ba dito yung gusto mong gawin talaga? Sino ba si Muso? Sino ba si Nadine? Parang gano'n. Yun yung una. Pangalawa, parang, nag-start din ako kasi, ito yung nakakatawa. Ma-realize mo at one point na sobrang sama pala ng corporate job. Wala siyang, alam mo yung parang wala kang benefit doon, kundi pera lang talaga. Yeah. Parang kahit Bakit anong nangyari sa'yo? Kasi parang kahit anong gawin mo, kahit na mag-climb ka ng ladder, kunwari as manager o kaya team leader, or at the end of the day, lahat naman ng credits doon, hindi naman para sa'yo para din sa company. Diba? Tapos kahit anong gusto mong gawin, hindi mo naman magawa kung anong gusto mong gawin. Kailangan pa rin mag-abide sa guidelines ng company or ng client. So, at the end of the day, ikaw nga nag-isip ng idea, ikaw nga gumawa, nag-execute, pero it's not for you pa rin. Parang gano'n. So, parang nung ko na-realize na after working for 5 to 10 years or 5 to 8 years at that time, parang, I want to do something that's for me. So, doon ako nag-start ng buso. Sabi ko, parang yun na yung parang crisis ko, parang, ano pa sense ng buhay na to? Yung parang ganun, as an artist. Pero was this like, sabi mo 3 years ago, so most likely during pandemic na to? Hindi, after pa ng pandemic. Kasi during pandemic, nag-exercise na ako. Parang nagusto ko physical fitness Pero okay, sige. Yung ganun Sa bagay, kasi it's hard to be creative in that time. Kasi nakakulong ka lang So more of, nagkaing therapy ko si Rambo, the dog. Tapos nagkaroon ako ng aso for the first time, no pandemic, tapos exercise, ganun. Tapos after pandemic, yun na yung nagsisink in na parang, what to do next? Parang Just means, And then, ano ba? Yung nag-start ka na mag-musel, under ka pa rin sa, this was, during nag-work ka na. Nag-work ka pa rin. Actually, ito na yung third work ko. Kasi yung first work ko, di ba, large printing. Second is healthcare. Wow. Di ba? Sobrang hirap na maging artist doon. Alam mo yung to the point na inaaral namin yung mga, ano tawag dito? Mga cancers. Doon ginagawa namin ng brochure yung cancer. Tapos nun, punta ka sa laboratory to investigate more, to learn more kung ano ginagawa mo ads. Tapos na after nun, nag-resign na ako. Tapos tumipat ako sa EdTech na. So ngayon, more of education naman. So, kinikater namin is creating videos and also parang static assets for mga collaterals or student, parang mga student na gagamitin and teachers na mga gagamitin ng mga products sa school. Parang ganun. And catering, from K3 yun hanggang grades 10, senior high school. So, iba-ibang klaseng level of illustrations yun in videos. Complex siya. Tapos naghanap ka pa ng oras para gawin yung pagiging musel mo? Oo, kasi yun nga yung na-realize mo Una, yun yung na-realize ko nung parang 10, 20 years ago of working. Parang akala ko pagod na ako. Pero mas nakakapagod pala yung tipong akala ko pag gumagawa ko art, is gawa ka lang art. Alam mo, pag nakagawa ka, katulad yan, pag pinagawa ko ng kunyari, parts of the heart, art na yun yung gawa ka parts of the heart, drawing na yun Pero after, hindi siya satisfying, wala siyang, parang empty siya, kasi hindi siya para sa akin Hindi ko naman gusto gumawa ng parts of the heart Diba?
So, kaya kahit na pagod na ako, mas nakakapagod yung hindi ka nakagawa ng ano yung passion mo. Mas satisfying na kahit na pagod ka na physically, at least emotionally and mentally. Alam mo, and spiritually, masaya ka kasi nakagawa ka na for you. Tsaka nakakonnect ka with your art. Yun yung pinaka-satisfying. So, ano yung feeling when you started, kasi di ba sabi mo after ilang years sa corporate life, doon ka na lang bigla na motivate na gumawa para sa sarili mo. Paano mo siya na-start out? Tapos like, were you, parang sinerch mo ba pa? Or, you're still finding out your style to what was your art style, what art style fits you? Paano mo napunta yung process of choosing and picking para sa'yo? Actually, si Moody, siya yung nakatulong sa akin. Kasi si Moody, gusto niyang, sabi niya, resign na ako ng work ko. Ayoko na maging corporate katulad mo. Achi is ate. Sabi ko, wow, thank you. Ako pa naging role model mo. I inspired you. I see your suffering. It inspires me. I don't want to suffer like you. Okay. So, Ano yung pagiging role model mo? So, syempre, ako naman, isama mo naman ako dyan. So, yun. Kaya doon kami nag-start mag-table, share kami. Yun. So, lalo na kami share, di ba? So, sabi ko, anong brand ko? Kasi siya meron na. Ito yung si Moody is yung stitching. Yung embroidery. Embroidery. Yes. Tapos, sumali ka sa same aesthetic sa embroidery or ka lang? Sabit ka lang talaga? Sabit lang sa table. Sabi ko, mag-events ka. Sige, sama mo ko. Ito yung mga events na ikita ko kasi lagi ko pinupunta. Alam mo yung parang back of my mind, alam ko na gusto ko siya. Nakapag-research na ako. Lagi yung con-goer. Lagi pupunta sa lahat ng Comic-Con before. Comic-Con, di ako matado aware. Or sa other. Talaga? Pupunta ng Comic-Con dati? Lagi ako pupunta. Anong year? Wala pa akong aso nun, kaya hindi ako distinguishable. Okay. Pero mga 2018, 2019, pupunta ka? Pupunta na ako. Pag nakita sa Mega, sabi ko, wow, tingnan mo. Sabihin ko pa sa partner ko, tingnan mo, kaya ko rin yan. Pero hindi ko alam ba't di ko ginagawa. Nakaka-inspire sila, ganun. Nakatawa pala, active ka na pala. Pero going back yung kay Moody at yung sumabit ka sa kanya, ano ka na to? May, let's say, parang branding-wise, may products ka na, may... Actually, wala. So, binibenta mo? Kasi, ginawa ko lang siya nung after kong ma-realize na, sige, sama niya ako. Sige, sabi niya, ate, sige, sama kita. Okay. Tapos yun, tsaka ako na-start. Sabi ko, okay, sige, go it. Sabi niya, siya pa nga nagbigay na idea. Buhayin mo kaya yung muzzle mo. Ba't pa ako nagpapakahirap? So, ginawa ko na. Pero, wait. Sorry. Try ko i-connect yung timeline eh. Kasi, aware na ako, bago ka sumali sa mga conventions, or, ewan ko, aware na ako na nag-comics ka na. Hindi pa. Hindi pa? So, yung time na to, hindi pa kita pinafollow, hindi pa kita kilala, ganyan. As in, anong event to? Yung sa Sticky Expo, saan ba yun? Sa Mimoa? Okay, wala ka Manila pa. Bay, oo. Kasama pa si Hong Kang nun eh. Ay, okay. Ito pala yung si Hong Kang yung nasa taas kayo, isolated. Doon sa baba kayo. Sa baba, Nakilala ka pa nga nun eh. Ito, sinapalo mo nga ako nun. Pinapalo ba kita nun? Yun. Pero, wala ka pang comics yung time na yun? Wala pa. Kaya Or if ever man gumawa ako nun, parang pakunti-kunti lang, parang dala-dalawa lang. Kasi parang, I feel like nakilala lang kita, or na-follow lang kita, specifically, dahil may nakita lang akong comic. Feel ko, meron nga. Pero parang unofficial lang. Alam mo yun? Parang about Mosul. Dalawa tatlo. Yung parang trial lang. Pero okay, ganun. Post naman ako. Ganun. So parang okay, 5, ganun. Ganun lang. Pero hindi pa to yung parang, anyway, so before ka yun nag-table sa Sticky Expo, mayroon ka lang parang nabibuild up na art account, kumbaga. Pero kaka-build ko lang. Kasi hindi ako yung parang other artist na noon pa. May mga art account na, ang dami ng content, may presence na. Pero ako parang, ayan, lumabas na ako from the pambula. Tapos eto na, tapos post lang ako, ganun. Yun, tapos yung products ko rin, ginawa ko lang siya. Na-inspire lang ako kay Rambo kasi first time ko magka-dog nung COVID. So sabi ko, gawin ko kaya ng sticker si Rambo. Yun. Mas madali siya kasi memorize ko na siya eh.
Parang mas madali yung kaulang eh. Yung how kasi, about kasi sa akin, which is mapapansin mo naman like yung pag-introduction tatanong mo, tell me about yourself. Di ako mahilig magkwento about myself. Nahirapan ako nun. Pero pag about other people, since mahilig ko mag-observe, like si Rambo, like kasama na, observe ko siya. Mas mabilis ako pag-create. Parang gano'n. Kasi nakakita ko ng muse ko eh. Parang gano'n. Sa bagay. Makes sense. So kaya kaya yung comic story parang walang masyado about muzzle o kaya about my struggle. Kahit na siguro kung magkakaroon tayo ng time na podcast, yung madrama na about corporate, ganun life. Pero hindi mo makikita sa akin na nasasaktan ako, naghihirap ako. Yung mga alam, pagod na ako. Kasi hindi ako mahilig mag-express about myself. Parang for me, lagi akong parang, given, mahirap lang corporate. Pero kaya nga ako nagmumuzzle, kaya nga ako nag-weekend kasi gusto ko yung masaya. Gusto ko siya kalimutan. Tapos pag Monday, hello, back to corporate life, yung gano'n. So, living double life ka. Oo, parang gano'n, no? Hindi ko na siya pinag-mix eh. Actually, marami yung college friends din lalo ako si Muzel. Okay. Kasi gusto ko secret siya eh. Parang, okay. Pero pinakita ko na yung mukha ko. Pag nalaman lang, yep, ako yan. Makes sense naman. Ako, sabagay, ako eventually, hindi man ako friends with people during school eh. Tapos, isang beses na ako nag-work, kaya mahirap din sabihin na. Pero yeah, makes sense. So, going back sa kayo ni Moody na nag-table, dahil sa event na yon, napilitan ka gumawa ng merch. Yes. And hindi lang merch. Yung the whole Muzel brand, yung art account, everything, dahil lang sa event na yon. Yep. So, paano mo siya na, parang, I guess, one reason is napilitan ka mag-craft. Pero, ano yung naging thought process mo para gawin yun lahat? Kasi parang within 3 months lang sa amin. Medyo mabilis na rin siya. Or hindi kahit 3 months. Mga from before the event, yung Sticky Expo, kailan ka nag-start ng the whole account and build up para mag-prepare for Sticky Expo? Siguro magaling ko lang mag-work under pressure. Yun yung makuha mo skills level up kapag maka 10 to 20 years ka nagkatrabaho. Alam mo, work under pressure, fake it till you make it, yung ganun. Ito, fun fact, Gio. Di ba, magkatabi tayo sa first Comic-Con ko. Tapos kailangan ko gumawa ng comics. Wala pa si Rambo and Rocky Comics, issue number 1 nun, di ba? 1 week ko lang siya ginawa. Alam ko na kwento mo yun eh. So, ganun din yung nangyari sa akin nung sa Sticky Expo. Parang all that time, parang yung years na hindi ako gumawa ng personal art, lahat siya nakaipon lang siya. Nag-build up siya. Oo. So kapag kailangan ko na siya gawin, parang nandyan lang siya sa ulo ko, alam mo yun, nandyan yung bala, hindi ko na siya kinakasa. Yung ganun. Pero hindi ko na siya tinitira. Yung creative frustration. Oo. Bigla na lang lumabas at naiisip mo throughout the year. Actually, may nagsabi nun sa akin. Sabi niya sa akin na kasi me time din naman, nag-breakdown din naman ako nung nag-work ako. Sabi ko parang, nainggit ako sa bakit ikaw kaya mag-painting lang. Tapos, hindi naman lang na dahil ina-undermine ko siya. Pero lang more of the freedom to create art nang hindi kailangan mo magsakam sa corporate or capitalism. Sabi ko, bakit sa akin? Parang kahit anong gawin ko, hindi naman okay sa boss ko. Lagi ako may revision. Alam mo yun. Tapos pag hihingi ako ng sahod, parang mga sahod ko 15K lang as a graphic designer, sa starter. Wala pa akong mapapakain sarili ko. Hindi ko na mapakain dun, di ba? Babayad ko pala sa bills yun. Papunta pa ako sa office everyday. Alam mo yun, bakit ganun? Sabi niya sa akin, alam mo ba, hirap din maging, parang freelance na painter. Tapos sabi niya, actually, nainggit ako sa buhay mo. Kasi at least ikaw may fixed na sahod. So, parang technically, ma-realize mo doon, pareho kaming, shit ang buhay. Tapos, parehong struggling. Parehong struggling. Tapos, sabi din niya sa akin na, huwag mo pipilitin. Ito yung pinaka-okay na sinabi niya. Huwag mo pipilitin kung kailan ka gagawa ng art. Darating yan. Basta, kung gusto mo gumawa, gawa ka lang for yourself. Yun yung pinaka-importante. Tapos, pag once na dumating siya, malaman mo yan. Yun. So, parang naging ganun din yung mantra ko. Like, kunwari, wala ako ngayon sa social media for whole March. Parang, hindi ako magpapanik. Kung mawalan man ako ng followers, hindi ako magpapanik. Kasi, yan, pag dating na naman issue number 2 na Rambo and Rocky, 1 week ko na magagawin. Actually, nakakasalang sila lahat. At least, parang may feeling ako of contentment din. Na parang, gumagawa ko ng art for myself.
sa notebook ko or sa akin na hindi ko kailangan i-publish lahat. Wait, ilang weeks yung bago ka mag-prepare for Sticky X? What? Si Kex, di ba 3 months, sabi mo? Siguro, mga 3 months din, ganun. Kung paano din ako gumawa ng first sa Comic Con. Parang 1 week or 2 weeks. Kasi actually, pag ibabundle ko yung yung artistic process ko. Marami pa ako emotional readiness nun. First, magde-debate pa ako sa iyo, kaya ko ba to? Para sa akin. Alam mo yung gano'n. Tapos, meron pa ako, parang ayoko na, stress na ako, pagod na ako. Yung gano'n, yung realism hurts na parang may hits na parang, hindi to para sa hindi ka magaling na artist. So, mga 3 days, 4 days, alam mo yun. So, once na maubos ko yan, siguro mga 1 week ako ganyan na parang, tutuloy ko pa ba to? Hindi. Tutuloy ko pa ba to? Hindi. Yung gano'n. Tsaka lang siya tutuloy-tuloy. Mag-i-in the zone na ako. Pag in the zone na ako, yun na. Hindi mo na ako mapipigilan. Dire-diretso na ako gagawa. Pero this was like after work mo, After during work. free time. Oo. Talaga, grabe na. Yung during free time ko, Saturday, Sunday lang. Oo, yun. Buti na, mo yan, parang, sa bagay, since you feel like yun na lang only time mo to be able to do stuff. Mm-mm. Buti may mental fortitude ka para sa ganun. Oh, lots of tears. Lots of tears and ewan ko ba, self-comfort na parang fake it till you make it. Ginusto mo to eh. Pero rewarding naman. Yung first time ko nag-con, parang syempre, meron kasi akong feeling na parang hiyang-hiya ako. Na parang sabi ko, sino ba si Muzel? Compare naman kay Gio. Sino ba to? Sino ba si Muzel? Compare kay Honghang? Sino ba to? Diba? So, pero, ano mo yun, hindi mo naman pwede pakita yun eh, pag nandun ka na. Kasi you need to represent yourself, kasi art mo yan eh. Kung hindi ka proud sa sarili mo, sino maging proud sa'yo? Sino maniniwala sa'yo, diba? Pero yung nakakataba sa puso is kapag nakarelate sila. Hindi yung bate na maganda yun. Yung nakaka-relate sa, ganyan din yung aso ko. Alam mo yun? So parang, ganyan din yung aso ko. So hindi lang pala ikaw. Lahat pala kayo ganun. So yun yung nakakatuwa. Nag-strike siya ng conversation kahit pangit or maganda. Kesa yun Ito ba yung reaction na feel mo sa mismong first event mo or online lang to? Actually, first event. Tapos nun, eventually, nagkakaroon siya. Actually, kaya gusto ko mag-event kahit nakakapagod siya. Kasi yung yung rawness ng mga tao. Imagine mo, kasi hindi sila nakapag-edit ng thought. Sabi lang agad. Ang dami nyo eh. Yung tipong, kunyari, 20 kayo sa isang row, tapos kaya 5 kayo sa isang row, tapos mapapansin ka nyo. Tapos after, pa-follow ka pa. Yung effort, di ba? Kasi pag finalo ka niya, ma-feel mo na raw din siya, hindi siya bots. Kasi nakilala mo yun, nakita mo yan eh. Tapos yun din, mag-react siya sa comments section ng online or sa social media. Pero at least alam mo na talagang feelings sa talaga yung tao yun. Yung ganun. Wow. So, after, ano yung so nag-build up ka na, nag-event ka na. Ano yung feeling mo after yung first event mo? Nakakapagod. Sabi ko nakaka-drain. Pero masaya, pero nakakapagod. Yung Hindi, ganun. kasi maliban sa first time mo magbenta and exhibit yung art mo kasi piniprepare mo yun, ganyan. Anong feeling mo, like, meeting other artists, yung the whole, experience? Kasi, malamang, magugulat ka din, shit, madaming artists. Gusto ko kausapin si ganito, gusto ko makilala. May mga ganun ba feeling? Actually, wala akong masyadong kilalang artist. Totoo yun, kasi kahit Gio, alam mo naman ako, di ba? Minsan sabi ko mga tao, pero ilaw ba yun? Hindi. Pero ngayon, kaya nakikita ko na ngayon, at least mas may nakikilala na ako. Pero before talaga wala. Si Moody pa nga nagsasabi sa akin eh. Sabi niya, alam mo ba, magaling yan si ganyan. Pina-follow ko yan, dami ko binibili sticker. Kasi sabi ko, talaga? Gagawin pa ako. May ganun experience ako sa first comic ko. May bumili sa akin. Tapos hindi ko siya kilala. Alam ko lang artist lang siya. After nun, sinisiko ako ng kaibigan ko. Sabi, gusto mo picturean kita kasama siya. Tapos sabi, bakit? Sino ba to? Tapos, yung umalis na siya and everything, sabi na lang sa akin ng friend ko, si Manix yan. Diba? Ako rin eh, halos 90%. Manix, kilala ko naman. Ako hindi eh. Hindi sa akin, parang 90% na artist, yung bago pa lang, wala akong kilala talaga. So parang bro, pero ako, siguro na-feel ko lang as yung na-feel ko nun as a person sa community, which is con-goer ako before. Yung na-feel ko, hindi ko na-feel na, wow, kasama ko na sila. Na-feel ko,
ang gagaling nila. Alam mo yon, ang gagaling. Tapos parang nakaka-excite na makakapag-contribute din ako dito sa community na to. Tapos maka-inspire din ako. Kasi kung ako na-inspire nila, maka-inspire din ako ng ibang tao na makasali na rin, tatapang din. Kasi ang hirap kailangan maging brave para to put your Mas art. nabibuild yung confidence mo yan. Alam mo kasi, ang hirap kasi nung parang hindi mo alam kung ano yung maging reaction nila sa art mo. Alam mo yung parang pwede ka naawayin, o kaya matutuwa ba sila? Yung ganun, mamaya nakaka-offend pa na, hindi mo alam. 'Di ba? Ikaw, gusto mo lang naman mag-drawing yung ganun. Tapos, so, na-inspire ka sa first event mo. Did that, did that help you continue Yes. sa ginagawa mo? Like, maliban lang sa pagko-convention ulit, parang did that enable you or motivate you para gumawa ng more art para sa sarili? Yes, actually. Kasi ako yung person, wala akong masyadong friends. So at least sabi ko, shucks, ang dami ko ng friends. Hindi, alam mo yung una, syempre naman ako feeler na parang acquaintance is equals to friends, di ba? Parang habang tumatagal siya, parang may nakakausap na ako na hindi siya yung usap na parang chismis and stuff lang. Pero at least yung usap na mga katotohanan na about art, about community, yung part ka na ng community, yung ganun. And yung pinaka-importante sa akin is nakaka-give back kasi ako. Ganun kasi ang tao. Pero ayoko yung give back na parang flashy. Uy, naggagawa ako ng ganitong workshop. Hindi naman ako galit sa mga ganun pero alam mo yung parang, si Muzzle to, kailangan ganito, hindi. Parang gusto ko yung parang, kahit na in my small ways. It's diba? Nakaka-inspire ka your own way of giving back naman yun. So parang feel ko, pag gumagawa ko nito, kung kaya ko, kaya nyo rin. Ganun. Kaya yun, gawa na ako ng gawa, experiment na experiment, kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. Yun. Then, okay, so let's start na yung pagiging con artist mo. We can start mga 22? 22, no? 25 na eh. Oh. Nag-mat pa ako. And then, so, since frustrated artist ka, ano yung feeling ever since 22 na nagko-conventions ka, dami mo na kilala, dami mo rin nagagawa. Ano yung, like, how do you feel na bigla na lang you went from being a corporate slave to part-time creative ka na? Actually, hindi naman, ito yung para sa mga fellow artists na may day job din. Hindi siya all bad. Parang reminder lang na sinasabi na follow your dreams and be happy, di ba? Hindi siya totoo. Kasi yung follow your dreams and be happy, wala kang kakainin. Di ba? Kasi libre lang ang dreams. Alam mo ba? Wala nang sasweldo sa dreams. Mahirap, di ba? Kung may makain ka, hindi din siya ganun kalaki. So, din siya, parang yung diamond, hindi siya maging diamond kapag hindi mo siya iinitin. So, since kung palagi ka ng artist or lagi ka lang sa isang job na feel mo na madali siya, kaya gusto mo siya, then hindi ka matututo sa buhay. Kaya for me, yung 10 plus years ko as corporate, napakahirap. Kasi iniiyakan ko talaga yan. Alam ng partner ko, umiiyak talaga ako. SL, yung pag-kunyari, nakalib ako. Natawagan ako ng boss ko. Pina-follow up niya ng mga bagay-bagay. Nasigawan na rin ako, namura na ako ng mga taong ka-relative ng boss ko. Hindi ko siya boss. Oo, sabi niya, wala kang kwenta. Tapos binestyon pa niya nationality. Hindi ka Chinese, parang gumawa Chinese calendar. Yung ganun, maraming ganun. Tapos ako, umiiyak lang ako sa Banawi, naglalakad. Alam mo yung ganun? Maraming, as in, nag-start ako sa pinakamababa na graphic artist. Hanggang sa naging team leader na ako ngayon. Talagang napagdaanan ko lahat. Oh, so, hindi siya joke. Pero yung masabi ko is, dahil dun sa experience na yun, nagamit ko siya pagdating sa cons. Parang hindi lang sa parang paging PR or how to sell my stuff, pati din na experience of maturity din. Na parang, yung first year namin, sinabi ko yung Moody is, I want to check all the organizations, organizers, di ba? Organizers. Kasi, paano mo malalaman kung ano yung gusto mong event kung hindi mo sila sasalihan lahat? Diba? So, syempre, may mga insights yun sa guidance mo ng Gio. So, may mga insights, ganun. So, syempre, kailangan mo rin siya i-check for your own. Tapos, second year is doon na kami nagbabawas. Tapos, yung third year, yun. So, netong third year, ito yung medyo tricky. Parang siyang relationship. Yung 3-7, di ba? Yun yung kung may pag-break ka na o tutuloy mo pa, di ba? So,
Magsasawa ka talaga eh. Kaya maraming ganun. Kaya every year papansin mo, parang, nawawala yung mga tao, di ba? Iba na naman papasok, nawawala. Totoo siya. Pero as an artist kasi, iba sa relationships, kailangan marunong ka rin mag-explore sa others. Yung gagawa ka rin other artist, sabi nga ni Seven Lakes dun sa UPLB, pag may i-brand lang yung sarili mo as one thing, you need to explore, to expand. Kaya ako, yun, nag-expand na ako ngayon sa more of comics, di ba? So, yun naman talaga yung gusto ko before. Pero nagkabaliktad lang. Nauna yung merch, then comics. That's the other stuff. Ganun. Ay Moody naman, since embroidery siya nag-start, nag-explore na siya ng mga plushie, mga ganun. So, alam mo yun, dapat may growth. Yun. So, that's parang ganda ng, to be honest, okay na yung mindset mo coming into this. Feel ko dahil nga, galing ka corporate job. So, may alam ka way of thinking. Yung iniyakan ko, lahat iniyakan ko, grabe. Pero, it's nice na, kasi yung nakilala kita, nagulat ako na yung parang nag-message ka asking about certain events and stuff, which is something na most people don't do. Which is weird kasi ako, nag-start out din ako. I was asking around din, okay ba yun? Event na to? May experience ko ba? Yung mga ganun. Kasi if you have a good idea kung how this event is for this person, baka magiging okay din siya for you. Yes. Kaya doon ako sumasali. Pero recently, hindi na siya the same. Like, many people just see, may artist yung event na to, sali nga agad ako, without thinking about, like, sino organizer, sino nakasali nandun, ano yung previous, eme. Kaya, it was refreshing at the time, yung nakilala kita. Actually, akala ko mas younger. Akala ko parang, kakagraduate mo lang. Kasi, sobrang fresh yung account, yung mga ganun na bagay. Tapos, I'm like, wow, inspiring na youth na ako. Tapos, nagtatanong about events and stuff. I'm like, okay. Ito yung mga events na try mo salihan. And, ayun, paano yung, like, as tumagal ka na sa ganitong, sa pag-convention and stuff, how do you interact with other artists na? Actually, yung dun lang sa tatanong ko sa'yo, balik ko lang dun. Nagkatanong ako before sa'yo kasi tama ka nga, sa corporate kasi. Parang, ewan ko, kahit naman di ata sa corporate, there should still be a stigma na parang, alam mo kahit na lang, on the back of your mind, kapag nag-i-event ka, you're wasting time. Alam mo, investment mo yan hindi siya waste. Investing time and investing money. And time is gold. Mas matimbang ang time compare sa money. Diba? So, parang imagine mo lang na parang isa kang food vendor na naghihintay ng tao bumili sa stall mo, tapos gagawa ka lang ng food tuwing may bibili. Parang kunya, potato corner. Ikaw si Ate Potato Corner. Diba? Okay. Compare sa atin sa events, si Ate Potato Corner, binabayaran siya monthly. Meron pa siyang SSS, meron pa siyang benefits, baka may health benefit pa nga siya. Tayo, 8 hours tayo or more kasama ingress-egress. Tapos hindi tayo binabayaran ng fix. Diba? Hindi binabayaran oras natin. So kung mag-sell siya o hindi, nandun ka for 12 hours. Ingress-egress. Diba? So, syempre, wag mo na may waste yung time mo na nakaupo ka lang. So, make it more effective. So, yun. Pwede ka mag-networking, pwede ka mag-check out, o kaya pwede kang gumawa on the side. Pero mas maganda kung nababawi mo siya. Yun yung reason kung bakit kailangan talaga magtanong kung okay ba yung event. Iba yung sasali ka lang for the sake of, ay, narinig ko, ganyan, okay siya. O kaya, ay, may events. Kasi nagkaroon kasi ng time na sobrang daming events tuloy-tuloy eh. Tapos ang bilis mag-close ng registration eh. So magtatanong ka pala, hindi ka na makatanong, diretso ka na. Kasi magtanong ka, sarado na, wala ka ng event. So ma-feel mo na left out ka or zero sales ka for that month. Alam mo yun. So yun, mahirap. Yung pagkipag-communicate ko naman sa other artists, actually, ang fun. Fun kasi akala mo dati mga magtaray sila. Like dati si Hong Hang. Akala ko siya, mayabang siya. You're that Hong Hang. Akala ko naman mayabang siya dati. Sabi ko, shucks. Kasi lagi siyang pagod nun. Diba? Mayabang talaga si Hong Hang. Diba dati? Hindi nila ito maririnig.
Pero mayabang sila. Di ba dati kasi lagi siya binaantok? Parang lagi siya galing work eh. Tapos parang binaantok siya. Tapos, lalo na sa Sticky Expo, parang yung first day ata wala siya. Kasi hindi daw pala siya na-approve sa leave niya. Second day, medyo inaantok na siya. Tapos parang nahiya ako tanungin, parang, uy, paano mo ginawa? Ito yung gano'n may pag-communicate kasi parang inaantok siya. Sabi ko, shit, mayabang siya. Sino ba tong si Muzel na to? Kinausap mo siya, bigla na ng burst of energy siya. Oo, tapos yung pala, oo, pag kinausap mo siya, sobrang friendly pala niya, gano'n. So, yun na rin na-apply ko ngayon with 3 years na nagka-cons. Parang, mukha lang napapagod or alam mo yun, mukha lang matari yung other artists, pero hindi. Open sila to talk to you. Talagang yung kahit ako din naman magmukha lang ako shy. At saka intimidating kasi na may mga harang-harang sa harap mo. Alam mo yun? Pero masaya sila makipag-usap. Kasi imagine mo, ako, artist ako, nagbabantay ako for 8 hours or 12 kasi dagdag natin yung plus 2 hours of ingress-egress. Pagod din alam mo yung parang aga-aga mo, 8 o'clock, nandun ba na 10 o'clock, 10 o'clock pa yung event, diba? Hanggang 8 p.m. So, syempre mukha ka ng sabog talaga. Pero, alam mo yun, deep inside, masaya ka na pag sa'yo yung mga tao. Oo, naalala ko lagi akong sinasabihan. Actually, I feel like may part, yung kay Drew, may part lang talaga na dahil kilala siya, na people tend to get intimidated na rin. Kasi, di ba sa kilala ako, pero may mga tao na parang, ayaw ko guluhin si Lucer Mangata. Oh, may ganun di ba? Mga ganun lang. Pero masaya din kapag parang yun yung tingin mo and then pag nakausap siya, ay hindi pala siya ganun. Yung ganun. And then ikaw rin, syempre as a new artist, kunwari ako, medyo syempre nakikilala na ako Sly, syempre di pa rin ako kasing sikat mo, ganun. O kaya nila Drew. So, alam mo yun, parang ako rin, kung ganun sila Gio at si Drew, dapat ganun din ako sa iba. Friendly pa rin ako, humble pa rin. Alam mo yun, so yes, ganyan, I can help you, ganun. Hindi yung mayabang, who you, ganun. Walang ganun. So, mga 3 years ka na sa community. How does it feel naman? Parang how do you get around? Kamusta yung pagiging ganito mo? Kasi, you went from barely socializing to ngayon, parang napapasocialize ka na. Actually, nakakapagod minsan mag-socialize. Di ba? Parang wish ko minsan walang lumapit sa akin, tsaka may pag-uusap. Hindi naman sa alam mo yung parang galit ako pag may kumausap sa akin. Pero parang, minsan gusto mo lang parang go, mag-float lang. It's not your day lang. Oo, parang ganun. Pero open naman ako. Masaya siya kasi, yun nga, sabi ko nga, wala kang friends before. So at least may community na ako. So mas better than friends siya. And then yun, mga tao din na nakakalungkot lang kasi nakita ko rin yung mga feedbacks community. And napapansin ko rin, di ba, may mga issues about the community. Pero hindi mo naman siya maiiwasan. Pero, yun, we need to build each other up talaga sa community na sa arts. Mahirap din siguro sa arts kasi maraming controversy kasi artist tayo Dami nating, alam mo yung ideas No. So, talagang parang siyang puno, ang daming sanga Ayun. So, hindi mo rin makakontrol yung sanga ng puno Grabe, ang deep naman ng metaphor na to. Oh my gosh, sobrang Chinese proverb. Nadine proverb. Pero parang ganun Kaya hindi mo siya makakontrol It's up to you na parang kung ano yung magiging perspective mo sa isang bagay. Basta siguro yung gusto ko lang sana, yung wish ko lang sana na positive tayo and help each other out. Kasi yun naman yung last Kasi once na masyado tayo, parang fallout shelter na pag-move. Parang kaya nga siya nag-fail. Kasi ang daming ideas ng mga tao how to save the world. So, save, na-ruin tuloy yung world. So, sometimes we need to just, alam mo yun, believe on one thing and then help each other. Yeah. Okay, so, after during yung time mo, ano yung mga stuff na na-experience mo? Like after Sticky Expo, numerous events ka na rin. Ano ba yung mga na-try mo or na-experience mo during the time? Like, nag-consignment ka ba? Nag-painting ka ba? At may other art stuff maliban sa comics na ginawa mo ba? Or puro merch lang and stuff? Actually, yes. Nag-expand ako to apparel, so may shirt na ako. Tapos, kasi ako parang, siguro very traditional din, tsaka tipid sa budget. So, ginagawa ko siyang mag-isa.
yung nag-hit press ka mag-isa, hanap ka ng mga suppliers, ganon. Inaaral lahat sa internet, sa YouTube. Yeah, so yun. Tapos nag-painting din ako. Actually, gusto ko naman talaga painting, pero nakakapagod kasi. Nakakapagod na meaning kasi yung effort niya plus yung kalat. Nakita ko, nag-try ka yun sa yung caution sign. Ay, oo. Yung mga sa dun, wet floor sign. Oo. Yeah. Actually, gusto ko talaga ganun. Yung parang installation art, painting. Kasi yun yung parang pinakano namin sa fine arts sa UST. Pero yun nga, makalat kasi siya. So yung kalat, linisin mo. So after work, maglilinis pa ako ng kalat. Alam mo yun, tapos hindi mo na siya matatapos sa isang araw. So saan mo siya ilalagay? Wala ka namang pwesto sa bahay. So, di ba, kailangan may second phase pa yan, third phase, ganun. Tapos naliliktikin mo pa. So parang digital art na lang tayo. Walang kalat, di ba? Off mo lang yung iPad, okay, done. Ganun lang siya. Nagka-traditional art din ako, kaya yung sa February, di ba? Sa notebook naman, tuloy-tuloy. Tapos nun, ayun, actually quite nag-shrinky plastic din ako na mga keychain. Kasi gusto ko talaga mag-explore eh. Parang feel ko, dapat nag-explore ako as an artist in different materials. Parang pansin ko nga sa recent, hindi mo recent, I guess throughout yung past few years, na dahil mong ginagawa. Parang, nalala ko yung nag-start out ka, nag-animation ka pa. Yep. Actually, hanggang ngayon, nag-aaral pa ng animation. Pero, minsan natamad lang ako, paano feel ko. Yun lang, parang siguro, bottom line, gusto ko gawin ko yung feel ko. Kasi, as an artist, kailangan free ka eh. Ayoko kahit na adver ako, yun yung, actually, galit ako sa advertising. Alam ni Gio, naka-adver na nga ako, galit ako. Galit ako sa adver kasi, masyado mo sinistigma yung sarili. Kasi adver is doing something to earn. Yun naman talaga yung adver to earn eh. Marketing is to earn, diba? So, kasama sa adver. So, art siya ng marketing. So, hindi naman masama mag-earn, pero pag lagi mo siyang inaano sa earning, nagkakaroon ka ng parang box, binabox mo na yung sarili mo na parang, eto lang si Muzel. Kunyari, kung gumugusto ngayon ng mga, comics ko ngayon is, kunyari, mga 5 years old and below. So, sabihin, si Muzel lagi na gagawa ng pang-batang stuff, di ba? Pero may ways naman para makagawa ko ng other stuff. Like, for example, kung yung comics ko na Rambo and Rocky is mas pasok siya sa kids, then hindi ako pwede maggawa ng mga profanity o kaya ng mga something na very adult. Pero pwede naman ako gumawa ng other comics na pwede naman siya pang older people. Oo, meron ka yung Plok-Plok Mutants, di ba? So, hindi ka confined. Pero there are ways to do that. So, yun din yung kulang ngayon sa mga artists na natatakot sila, na kailangan branding sila. Kunyari, si Loser Mangaka, dapat ganito lang siya. Wala na siyang iba. Kasi kundi, masisira yung branding niya, hindi na natin maintindihan kung ano ginagawa niya, hindi na siya kikita. Dapat mawala yung stigma na yun eh. Dapat artist freedom eh. Freedom to express yourself. Ayaw mo lang ng generic, corporate na advertising. Kasi tapos na ako sa advert. Imagine mo, day job ko advert, 8 to 6. Tapos nag-advertising diba? ka pa sa Corporate na. Tapos babalik pa ako, yun na naman. The same thing. So, syempre, pagdating sa Muzel, iba na to, free na to. Yun. Pero that's nice. Ano yung plan na gusto mo explore sa creative journey mo ngayon? Kasi mukhang, go with the flow ka with your creativity ngayon. May mga balak ka bang gawin? Yes. Actually, gusto ko ngayon is to push through for number 2. Actually, may cover na siya, tsaka mga na siya, 30%. Kasi dapat, pipilitin ko siya for this Comic-Con nung weekend. Pero, hindi ko kinayas. I'm sorry. Kaya, nandun pala ako sa 30 to 50%. Ganon. So, ayan, gusto ko mag-push through sa comics ko kay Rambo and Rocky number 2, 3, or 4. Basta, ongoing lang siya kasi nakaka-inspire ako ng kids eh. Which is mga 5 to 10 years old. Which is nakakataba ng puso kasi ngayon kinukulit nila ako, turuan ako daw sila gumawa ng comics eh. Wow. Diba? Ang cute. So, nag-set ako ng every Sunday para gumawa ng comics with them. Yun. Tapos nun, gusto ko rin gumawa ng another set of comics din na about naman sa actually, siya eh, parang the last millennial, yung parang gano'n, no, sci-fi. Wow. Oo, diba? Parang sobrang funny lang din. Pero gusto ko, okay, that's nice. Kasi, ibig sabihin na while working siguro sa Rambo and Rocky, na bigla ko lang naisip na, parang doon na-practice yung creativity, storytelling mo, tapos may naisip yung weird na kwento lang. Oo. Gusto mo nang gawin. Ganun yung
Yung gano'n, na parang nagba-branch out din ako. Parang din ako puno ng maraming sanga. Pero under that puno, si Muzel lang siya. Alam mo yung isang roots lang siya, Muzel. Tapos iba-iba siya. Yung gano'n. Kasi ayoko rin malimit yung sarili ko. Lagi na ako drawing ng aso, tsaka cow, tsaka ng frog. Diba? Masaya sila. Pero gusto ko rin mag-drawing ng other things. Nakaya ko rin naman. Yung gano'n. Pero don't get me wrong kaya ako ginawang lagi na drawing yung sila Rambo and Rock. Kasi ito yung technique ko rin. Mahirap din kasi mag-drawing lagi na something new. Iba kasi pag may character ka na No. O, diba? So, ulit-ulitin mo and then yung sinasell mo dyan is yung concept mo. That's also art. Yeah. Yun. Understandable. Kaya nga, madalas ang comics ko ngayon, puro sarili ko. Kasi, madali lang. Kasi may nagsasabi sa akin alam niya kung sino siya. Kung napakinggan niya yung podcast. Sabi niya, graduate ka na advert. Tapos drawing mo lang dalawang aso, tapos yung isang cow, tsaka isang frog. Yun lang yung drawing mo. Sabi ko, ano sabihin mo na drawing ko? Mona Lisa, gano'n. Grabe. Grabe naman yung friend mo dito. So, to wrap things up na lang, mayroon ka bang gusto i-promote? May upcoming stuff ka ba? Yeah. Actually, may upcoming events ako. Pero nandun na siya sa IG. So, tignan nyo na lang. Oo, kasi medyo delayed yung episode na to So, di ko alam kung... Yeah. Pero yeah. Siguro last parting words na lang sa mga new gen or sa mga sasali sa cons. Actually, naman siya. Masaya siya. Basta stay humble, stay kind. Yung genuine na kind yung wag yung kind na fake na para lang magkaroon ka ng followers and stuff. Kasi yun na, ko rin, na kuha ko ngayon, yung results niya. Kasi 3 years ako, diba? So, kung plastic din ako before, na peke-peke lang ako para makakuha lang ako ng clout, then hindi din ako magkakaroon ng mga friends kung sino yung friends ko ngayon. And then, yung friends na to, hindi ko naman sila ginagamit lang. More of, nagtutulungan pa nga kami. Alam mo yun. So, yun. Kaya kung may question sa akin yung mga tao or younger artists or yung mga tao hindi ko kilala, paano ginagawa yung sticker mo? Kwento ko sa'yo. Bili ako ng sticker paper sa Shopee. Ito yung sticker paper ng bago. Kasi hindi naman siya secret No. Hindi naman trade secret yan Ako rin naman natutunan ko rin sa YouTube. So, we need to share kung ano yung knowledge natin. Kung comfortable ka. Kung hindi naman para sa'yo it's trade secret, then wala namang problem. Basta you need to be kind, genuine kind. Huwag maging mayabang, huwag maging asshole, o huwag maging peke. Tapos nun, do your hardest. Work hard. Yun yung pinaka-importante. Makakalimutan yun Akala lahat par instant galing yung ganun. So, mag-fail ka talaga. And then, kapag nag-fail ka, gawa ka ulit. Gawa ka na ng gawa. Likha ka lang ng likha. Hanggang sa, yun. Kasi yun naman talaga, default as an artist. Kung nag-stop ka lumikha, hindi ka na artist. Diba? Likha ka lang. Pwede ka mag-break, pero bumalik ka ulit. Yun. Wow. Thank you sa inspiring speech. Mga proverbs yung Muzel. Proverbs and Muzel. Thank you. I appreciate naman kwento ng journey mo. Nakakaaliw din kasi napunta tayo sa nagpatent ng idea. Tapos may 10 year or 10 plus years na tahimik na from the patent, tapos binalikan. Tapos eventually, maliban sa nabalikan mo siya, you're able to build more out of it. Kaya nakakatawa lang na hindi nahinto yung pagiging creative mo. Though, nandun ka pa naman sa creative field, iba pa rin naman yung feeling na you're still able to make art for yourself. At saka hindi namamatay ang idea. Alam mo si Muzel, hindi siya namatay. Diba? Imagine mo, kailan ba ako? 2025. So, kung 2022 nag-start, nag-high school ako, gumadot ako 2018 So, do the math. Gaano nakatagal si Muzel? Gumadot ka 2018? Oo. Na-high school. Tapos 2022 na ako nag-start na naging publish si Muzel. So, gano'n siya katagal. So, hindi siya namamatay. So, kung may idea ka ngayon, after 10 years, gamitin mo siya, sa'yo pa rin yun. Artist ka pa rin. Basta wag ka lang magsa-stop. Proverb ni Moses. Yes, thank you. Ayan, thank you so much. Thank you. Chika lang tayo hanggang mag-fade to black. Ako, 33 na ako.
So, 2018 ako graduate ng high school, fourth year. De,